Kapag bibili ka ng pitsyon ng manok, ipasama mo na yung leeg. Alam mo ba na yung leeg ang pinakamaraming laman sa parte ng manok? Bakit daw? Isipin mo nga, ang tagal mo nang kinukutkot hindi pa maubos-ubos yung laman. Bigla ka tuloy na paisip. So ito na nga, sa isang kaserola, ilagay natin yung ating pitsyon ng manok, isinama ko na nga yung leeg at sasabawan natin yan. Dito nga, ilalagyan natin ng asin, lalagyan din natin yan ng paminta. Dito nga, ipakukuluan natin ito. Mga 15 to 20 minutes lang naman natin papakuluan yan. Habang pinapakuluan, mag-ayat muna tayo ng ating gagamitin. Meron tayo isang pirasong karot at meron din tayo ditong repolyo. Gagawin natin sa repolyo, hiwain lang din natin ang ganyang kaninipis. At malamang alam nyo na yung ating lulutuin. Bagay na bagay ito ngayong maulan na panahon. Pero hindi ko alam kung yung iniisip nyo ba ay kagaya ng iniisip ko. Basta sundan mo na lang tong video at panoorin mo hanggang dulo. Tapos na natin pakuluan yung manok at siguradong malambot na ito. Hahanguin muna natin ito. Tapos lalagay natin sa isang lalagyan at hihimayin natin ito. Ititira lang natin dito yung buto. Ayan, ganito lang ang gagawin natin dyan. Hihimayin mo lang ng todo-todo. Sa isang kawali naman naglagay lang tayo ng mantika at lalagyan natin ito ng atsuete. Papapuluhin lang muna natin yung mantika bago tayo mag-isa. Sa lahat pala ng nanonood ngayon, maraming salamat po at welcome po kayo sa Cook and Taste. Pagkatapos ng makulayan ng ating mantika, nilagay ko na nga yung ating mga sibuyas. Nilagay ko na rin yung bawang para sabay-sabay na. Mga ilang segundong paghahalo-halo lang yan, magbabanguhan na nga yan at lalabas na yung aroma. Pwede na nating ilagay yung ating hinimay na manok. So yan, lagay mo lang dyan lahat ng hinimay na manok. Kung mapapansin mo nga, wala pa yung buto dyan. Sasangkot siya muna natin ng maganda-ganda itong ating hinimay na manok. Itimplahan ko muna ito ng liquid seasoning, isang sachet lang. Tapos lalagyan natin ng patis. Sa patis naman, tama na muna isang sandok. Mamaya na tayo mag-adjust. Lagyan mo na rin ng konting paminta para nga lumasa na. At haluin mo naman ng bonggang-bongga para nga magsilabasan lahat ng kanyang lasa. Hindi pala magsilabasan, magsikapit pala yung kanilang mga lasa. Para nga mas masarap yung ating lulutuin, meron tayo ditong hebe. Alam nyo ba yung hebe? Ito, dried hipon na nabibili sa palengke na nakatiwayway. Masarap yan at malasa. Siguradong alam to ng mga nanay-nanay nyo. Pag nagluluto ako ng som na mais, naglalagay din ako ng ganyan. Kung meron ka naman sobrang pera, bumili ka ng mas marami, mas maganda. At ito na nga yung ating mga butong natira kanina, inilagay ko na nga. Dahil nga nahalo ko na't lahat. Ngayon naman, ilalagay ko na nga yung kaldo ng ating pinakulo kanina na pitsyon ng manok. Kung meron mga impurities dyan kanina, dapat natanggal mo. At ito naman, nilagay ko naman yung ating sotanghon. Binabad ko na pala yung sotanghon na yan para malambot na agad pagdating natin dito sa ating pagluluto. So kanina, akala mo sopas, diba? So ngayon, alam mo, sotanghon na pala. Yung iniisip mong sopas, naging sotanghon. Kaya nga ito, at nilalagay na nga natin yung mga repolyo. Kung isipin mo nga, napakadali lang lutuin ito. Pero mas madaling lutuin talaga to kaysa naman sa sopas. Yung sopas kasi pagka natapatan mo yung medyo matigas na pasta, ang tagal niyan lumambot. Diba, ganun lang kabilis. So na-adjust ko na yung lasa niyan at hindi na maalat, hindi naman siya masyadong matabang. So dapat meron ka ring nilagang itlog kagaya niyan. Sa plating at presentation, panalo na. Kaya nga ito't lantakan na natin. Shoutout pala kay Sheila Navarro Arsiaga from Riyadh. At kay Rafael Antonel ng Tondo, Manila. Salamat din kay Regalado Di Maranan. Kay Ate Rosalinda Tolentino. Kay Sir Mario Mendiola, maraming salamat po sa inyong mga suporta sa araw-araw nating mga video. Dalangin ko po, nabigyan pa ako ng pagkakataon na makapag-video ng maraming mga recipe para ma-share ko po sa inyo. Love you all!